Ang taas pala nito. Ang nakikita nyo ng mga kahoy mga ka-farmers, ito lang ay scaffolding. Ayos! Unang buhos mga ka-farmers. Isang napakagandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ito na yung simula sa ating dream farm. Ikakarga na yung ating mga material para dalhin doon sa farm. Sila Kuya JR at sila Kuya Nick yung gagawa, at alala itong aking brother. Nilagyan ng kawayan dahil yung ating yero, yung ating bubong is 20 feet. Mahaba yun mga ka-farmers, para hindi lumaylay. Saka yung simento dadalhin doon, steel bar, para masimulan na sa araw na ito. Ang haba nito mga ka-farmers. Dalawang yero sana yung gagamitin, dalawang corrugated. Kaso nakita ko itong 20 feet. Mas maganda ito, mas mainam, wala nang dugtungan, para siguradong walang tulo yung ating bubong, at mas lalong maganda yung resulta. 10 na steel bar, 10 mm ang ginamit. Ang daming kurapdot dito mga ka-farmers. Ito kinakain dito sa amin. Sa inyong lugar, ang tawag dito sa amin is kurapdot. Ano yung tawag sa inyo nito? Ang dami ang tataba. Isa siyang klase ng mushroom, kurapdot kung tawagin. Ginagataan yan dito sa amin. Masarap to mga ka-farmers. Dalawa lang muna, tapos susunod na yung iba para ma-layout lang. PVC ang kasunod. Ayan. Bigat yan. Yan yung pinaka-poste na gagamitin. Kasi kung may danarize yan? meron. Kung halo ang gagamitin, bibili pa tayo ng plywood. Ito direct na mga ka-farmers. Mas mahal yung plywood. Ito 360 lang yung isa nito. 6 na peraso. Muna sila, tapos susunod ako mga ka-farmers. Doon na yung mga gamit. Tatlong simento lang muna yung dadalhin. Yung mga pako. Ito naman yung elbow ng PVC. Kasi yung dalawa pagdudugtungin, kasi mataas yun. At saka 1 kilong tire wire lang muna. Pag nababasa kasi yung tire wire, kinakalawang. Sa araw na ito mga ka-farmers, sisimulan na ang ating farmhouse. Nandoon kay Kuya JR yung PVC pipe na ginamit, number 4 mga ka-farmers. Dami ng native na manok mga ka-farmers. Masarap talaga dito sa probinsya kung mayroon kang mga alaga. Dito kabila. Yan. Oo. Nandito na yung ating PVC pipe, yung steel bar, at yung ating yero. Anong tawag nito? Nabubong? Long rib yan, long rib. Long rib. Yan. Yung ating ginamit, single rib lang. Kasi pag double rib mga ka-farmers, may kamahalan. Ang importante, hindi tumulo. Ayan na yung layout. Dito na rin yung buhangin.
At ang pinaka-importante, simula sa simula, ang tansi. Oo, layout. Mga expert na tagagawa yung aking kinuha, expert na tagagawa, expert na assistant, pangalawang assistant. Alam lang po ako. Unang pako mga kaparmers, layout pa lang ito. Anong sukat? Engineer? Ha? Anong sukat? Ayan. 3.80 meters. Yung lapad. Lang lapad, haba. Tapos, yung haba naman. Ito po nga dito. Ito. 380 times 2 760 meters by 380 meters 760 meters. 7.60 Oo. meters by 3.80 meters. Yun po yung ating laki ng ating farmhouse. Hindi kalakihan, pero medyo elegante ang ating kalalabasan nito. Kasi balak ko dito mo parang mini resort para makakapag-relax tayo habang nakikita natin yung ating mga alaga. tinawagan tayo ng bumarching ano ito nakakilikid man Paghilngon. Ano ilalagay natin sa ilalim bago magsimula? magukay na kita bukay na tayo pa tayo ng buho Okay ng buho. Okay kami ng butas. i-check pa yun ko lulubong tanat pusti Parang laro-laro lang ito mga kaparmers. Pero ang totoo nito ay may kalakihan na yung gastos dito. Masaya lang ako mga kaparmers na dahan-dahan natin na isimulan yung ating farm. Pinakauna sa lahat yung tirahan ng tao. At dadalhin ko na dito yung tatlo kong inahin na baboy pag natapos to. Meron akong tatlong black pigs. Yun po yung ating ilalagay dito pinakauna. At gagawa na ako ng incubator. Titingnan ko kung mahal yung ready-made yung ginawa na. Kung may kamahalan, gagawa na lang ako. Pero kung kaya ng ating budget, bibili tayo mga farmers. Pinaka-importante sa lahat yung incubator para mabilis natin maparami yung ating mga alaga na hindi tayo naglalabas ng malaking pera. Sinusukat nila yung bubong, yung ating binili na roof, kung straight ba, para pag inilagay na hindi sumablay, walang back job. Kailangan eskwalado. Pinaka-importante sa lahat sa pagsisimula, kailangan nibilado lahat ng sulok. Kasi kung mayroong kunting pagkakamali, yan po ang magiging resulta hanggang sa finishing. Kaya mainam, simula sa simula, aayusin na. Para pagkatapos, pulido ang gawa. mga bakbak Unang butas mga kaparmers. at mga bakbak kay Para saan to? Para saan? para sa pusti Sa loob? kaya kasi bag para magdikit yung dalawang pusti magbukot Ay, see.
Pinakaring. Nakasibar ba ganyan? Sibar. Ganyan yan. Kailangan maganyan. Basta tali yan. Pag walang ganyan, Wala silbi yun. Ganyan lang sila oh. Wala. walang Di sila- connection. Parang walang connection. Ganyan. I see. Napakaliit pero malaki pala ang kanyang ginagampanan. Apat na yung butas. Ika-apat yan. Tapos dyan sa pinaka-center, 2 butas. Bali 6 ang haligi na ilalagay. Dito naman hanggang lupa ang bubong dito. Pero kailangan lagyan ng pinakahaligi or puting para mas matibay. Para dumaan man yung mga siraulong bagyo ay hindi maaangat yung ating munting bahay. Tara. 320. 320? Oh, 360. Ang bigay. Mapagbigay siya, mapagbigay. Magtungan rin imula. Nainimim mo yung sinulat, yung nakalista, pero walang stock yung 9mm. 10mm mga kaparmers. Marasa. Matigas mga kaparmers. Matigas kay maiksi. Pero kung mahaba, Ayan, adir. nag-aalay ng dugo mga kaparmers. Oh. Sinabitan. May padugo na. Matibay na yan. Pagbalik ko mga kaparmers, ito na. Naglagay na sila ng, anong tawag nito? Bakal. Bakal. Ba? Stirap. Hindi. Tama nga naman, bakal ang tawag dyan. Stirap. Stirap itong ganito. Stirop. Ayan. Ito yung pinaka-pundasyon. Hindi na tayo maglalagay ng hollow blocks. Hollow blocks sana, 2 patong, isa nakalibing, isa yung nasa taas. Pero since wala tayong mahanap doon sa pinuntahan ko, walang stock, buhos na lang mga kaparmers. Mas mainam, hindi na tayo maghahakot mula doon sa gilid ng kalsada papunta dito sa loob. Bus pa. Bus pa. Bus pa. Oh, basta po ito. Ano doon? Amo na. Ay. Yan, tubig. Ay, paghinga. Laging hinga. Kita di ha. Antok dito layo. Wala na bang makabagong pangsukat sa ganito? May da. Anong pangalan? Libig yan. Nibelger. Pero iba yung klase. Yung bibitay natin tangsi. Sa mas magandang gamitin. Ito yung nibil na Ito mas accurate din. mas accurate yung ano. Ang tawag ito? Nibilos. Nibil hose. Ito nagpapatunay sa kanilang lahat. Talagang tubig at saka hose lang. Makaluma pero hindi naluluma. Hoy! Ano? Ano? Kailangan magpahinga. Kaya tinanay kay tantang sa libro ano? Banat para matapos agad. Yan mga kaparmers, 4 na butas. Ito yung pinakamataas, straight, pataas yun. Kaya naman 4 yan, kwadrado, maliliit na poste. Ayan yung ilalagay dito. Ipapasok yung bakal na yan at yan yung magiging poste. Ayan, kuha mga kaparmers. Nakikita ng poste. Polo. Halo muna mga kaparmers para dito sa 4 na poste. Isang simento, 8 sako ng buhangin. Ibig sabihin 8 sako ng simento na buhangin ang laman. So isang sako ng simento,
8 na sako na ganito. Yan po yung standard yan. Yan po yung standard. Kung mayroon mas nakakaalam, i-comment nyo na lang sa ating comment section para malaman natin yung ba talaga ang tama. Unang buhos mga kaparmers. Hindi ko ma-imagine na gumagawa na tayo ng farmhouse. Pero para sa akin, para lang akong naglalaro. Parang ini-enjoy ko lang yung mga pangyayari. Pero parang nagkakatotoo ang lahat. Okay na. Nakakatanggal ng stress yung tunog mga kaparmers. Totoo nga, poste na ito. Hindi na ito biro. Anong kapsin? 27 mil ang ating binitawan dito. Ay. Mga kaparmers, lunch break. Naruan para sura, waray. Pagkabuhili pa bibi kagabi. Ay, ito ko. Taghirap mga kaparmers. Ligsan paksiw lang muna, tsaka Kalabasa. ginataang kalabasa. Rain oras yan mga kaparmers. Tuloy ang trabaho. Mga kaparmers, yung tumira sa akin ng unang araw. Up. Ayan o. Ang tawag nito? Ibay. Gibay. Up, dito ka. Sige nga. Salim. Aray, salim. Ubus. Mabalik kung takon nito pabuhi. Out kung sa. Wala na, tumusok ka ano. Aw. Aray. Bibi at bibi. Wala na. Up. Ano? Tinira ako ng unang araw nito. Masakit. May nag-comment. Ihilang daw ang katapat nito. Maiko pa. Ihiyan daw. Kaya ito kay Batlob eh. Dating kabalik ng Batlob. May mga anak oh. Kaya nga, ilang ito. Ulop. Diba pala ito sa ako. Tapos na mga kaparmers, yung 4 na haligi sa bawat kanto. Ngayon naman, yung 2 sa center. Kailangan ito ng, ang tawag nito? Scaffold. Scaffold. Scaffolding. Okay, scaffolding na improvise. Dahil mataas yung bubuhusan. Arod. 2 PVC na pagdudugtungin. Kailangan nakatungtong yung magbubuhos sa itaas. Bukas, lalagyan ito ng lupa dito para ma-elevate ng konti at mas maging maganda yung ating farmhouse. Buti nakisama yung panahon. Kanina umulan. Pero hindi kami nagpatinag. Trabaho, Brad, kasi pag matapos to, sigurado makikita yung ating pinagpaguran. Parang saan. Whoop. Siguro Para tuwid na tuwid yung ating bahay. Aray pa. Mga ka-farmers, mag-aalas 2 na ng hapon. Umulan na naman. Pero yung ating gumagawa, tuloy ang trabaho. Rain or shine mga ka-farmers, oh.
Game! Ano na eh? Ayos! Ganda! Ayan yung kaparmers, yung kabila. Umulan lumara mga kaparmers, tuloy ang aming project. Doon yung aking brother, naglalagay rin ng bakal. Tapos nang buhusan yung apat na poste, yung mababa. Ito yung pinaka-center, yung mataas. Dalawang PVC yung gagamitin para maabot yung 20 feet mataas nito. Ilang piraso ang kailangan? 40 pieces para sa dalawang poste. Ang kagandahan dito sa farm, ako yung boss, pero minsan katulong din ako, alalay. Start tayo? Andun sila gumagawa? Trabaho lang kayo. Kung bahala sa snack. Grabe mga ka-farmers. Ang taas pala nito. Sa una hindi ko ma-imagine na ganito pala ito kataas. Tapos nang mali-out hanggang dito mayroon ng tansi. Ito yung pinakataas. Tanaw ko lahat ng wild gabi na pwede natin ipakain sa ating mga alaga. Napakarami dun, lalaki ng dahon. Ngayon yung kanilang ginagawa, magpuputol ng bakal, pipikuin, at saka yun yung ipapasok sa PVC. Dalawang 10 mm lang na steel bar yung gagamitin mga farmers. Sapat na yun. Mataas din. Ganda nito pag natapos. Ni-imagine ko pa lang dyan plaza, dito may dalawang payong, tapos lalagyan natin ng driftwood at makikita natin yung ating mga alaga. Paikot nyan meron tayong kalabasa, ampalaya, okra, talong, kamatis. Ang ganda farmers. Yung mga i-harvest natin dito, yun ang pwede nating ikonsumo, organic pa, hindi tayo mag-a-apply ng chemical. Mahirap dun sa city, lahat gastos mga ka-farmers. Hindi man lang tayo makapagpitas ng talbos ng kamote at kangkong na libre. Dito pwedeng libre, lalo na yung puso ng saging, ang dami. Talbos ng pako mga ka-farmers, talbos ng gabi, napakarami. Doon napakaraming pako mga ka-farmers. Ang nakikita nyo ng mga kahoy mga ka-farmers, ito lang ay scaffolding para mayroong tungtungan sa pagbuhos ng poste mula dito sa pinakataas. Pag nakatapos pagbuhos, tatanggalin na ito. Medyo mataas na tayo mga ka-farmers, kailangan natin bumaba. Ang hirap dito yung pagbaba. Pag akyat madali lang eh. Alright, baba. Pangalawang palapag. Kung sasamahan nyo ako pababa, may imagine nyo kung gaano kataas yung ating scaffolding at gaano kataas yung ating ginagawang farmhouse. Alright. Nahulog yung aking anting-anting mga ka-farmers. Second floor.
Dito na tayo sa first floor. Na-stress na. Stress. Anong oras out? Umalay ito. Mana, makamay doon na sa city. Para pagbalik, bagtik. Ayos eh. Ayan. Tatapusin nila yan kahit matapos ng alas 7. Walang overtime. Yan. Tatapusin lang daw para pagbalik. Ano na? Matigas na. Ano lang ka talaga? Nilagay na yung isang PVC. Ito pa yung isa. 10 feet ito, bawat isang PVC. So sakto na 20 feet mga kaparmers ang taas. Brad! Kailangan mo to? Okay. Yan. Pagkatapos ilagay ng PVC, bubuhusan na yan ng halo. Nababasa yung ating camera, mga kaparmers, dahil sa ulan. Huwag dadalhin yung yero. Diyan lang yan. Magagamit yan dito. Mas mainam na mayroong second floor. Yung kwarto nasa taas. Tapos dito sa silong, para bang mayroong table. Kung darating yung linggo, may birthday, magbibideo, okay. Ganda. Ang tingin ko nito maliit lang sa una, pero habang nadidevelop, habang nagkakaroon ng gamit, nakikita ko yung resulta. Ang laki pala at ang taas. Nakita ko kanina nang umakyat ako doon sa taas, tanaw ko hanggang doon. So ayun mga kaparmers, dahil hinahanap na ako sa bahay at marami pa tayong gagawin, hanggang alas 4 lang ako mga kaparmers. Sila, mag-i-extend sila ng 1 oras dahil nga tatapusin yung paglalagay ng poste, bubuhusan para kinabukasan ay tumigas na mga kaparmers. At bukas si Kuya Niknek Christmas party dahil nga sa mga kagawad. Baka si Kuya JR at yung aking brother yung nandito, at ako rin pupunta din ako dito. Yan lang muna yung ating update sa ating farmhouse na ginagawa. Maraming salamat sa mga sumusubaybay. Magandang araw sa inyong lahat. God bless po. Nandito ka man sa Pilipinas at lalo na sa ating mga OFW. Buhay po kayo mga kaparmers.